Itong mga threat na ito at saka itong inciting to sedition, papasok ba sa other high crimes? Yun ang yun ang dapat siguro masagot. Ang nakasamba dito sa impeachment court, culpable violation of the Constitution o di kaya ay other high crimes, betrayal of public trust, bribery, di ba? Yun yung kasi nasa Constitution Hindi naman nakalagay doon grave threats or inciting to sedition. So, the prosecution has to link itong grave threat na ito at saka yung inciting to sedition, whether this constitutes other high crimes or betrayal of public trust. How can you say that this official has betrayed public trust? Siya nga yung mataas ang trust rating. Puntahan naman po natin si partner MJ Mondihar. Kasama po niya si Attorney Ted Pastrana, former Dean ng San Sebastian College of Law sa ikalimang araw po ng impeachment trial. At tuloy-tuloy pa rin po ating special coverage. Kasama natin ngayong hapon si Attorney Ted Pastrana, ang dating Dean ng San Sebastian College of Law. Sir, maraming salamat sa inyong panahon. Maraming salamat ulit sa pag-imbita, MJ. Sir, mahaba na yung ginugol nating oras. As of the moment, sa ating panayam, 5 p.m. na. Start tayo ng 2. Isang witness pa lang. Anong masasabi mo doon, sir? Talagang medyo, kahit ako, as a practitioner, natatagalan, kasi nakakalimang araw na tayo, tapos second witness pa lang, at hindi pa tapos yung kanyang cross-examination. I think pagbalik, redirect examination ang babalikan natin. So, I think it's normal, because itong impeachment court, gusto yata naman nilang mailabas lang sa publiko at mabigyan ng pagkakataon ng mga partido na maipaliwanag yung kanilang mga sides, both the prosecution and the defense. Sir, marami kasing nagtatanong din sa ating live audience, sa mga netizens na nakaantabay sa hearing. Sinabi kasi ng prosecution kanina na meron daw silang kita na believable reason na may threat pero wala silang personal knowledge. Doon po sa sinasabing alleged hitman o assassin na hinar daw ni VP, anong masasabi mo doon, sir? Well, wala pang nakikita tungkol diyan. At kahit ang mga senator judges, tinatanong din nila yan Kasi parang tinatanong nila kung meron bang mga overt act, maliban doon sa video na di umano, yung ating pangalawang pangulo, may mga threats, against the First Lady, the President, and the former Speaker of the House. So, hinahanap nila, nasan ba yung taong yon? At other than yung supposed admission daw of the Vice President, wala pa tayong nakikita so far. Tsaka sinasabi po ng iba na ang statement is conditional, other one is hypothetical. Anong masasabi mo doon, sir? Well, tama yung punto na yon, kasi hindi naman natin kailangang ulitin pa kung ano sinabi ng pangalawang pangulo, Indeed, it is a conditional threat, yung condition, hindi yung conditional in the sense ng yung sa criminal law natin, Pero yung condition in the sense na gagawin lang ito kapag may nangyari sa kanya. Yun yung point ni Senator Alan Peter Cayetano kanina Kung wala naman talagang real threat doon sa pamilya ng pangulo, hindi gugulong, hindi mangyayari, hindi magaganap yung supposed threat ng pangalawang pangulo. So, ba't daw ma-offend? Ayun na nga. Ganon, ang linyada. Yes. Binanggit din kanina at pinakita rin po yung statement o yung video, part po ng vlog ni President Marcos Jr. Yung sinabi niya po na open siya for reconciliation. So, does that mean wala na rin threat? Kasi mismo ang Pangulo handang makipagbate. Siya mismo ang kumbaga nakatanggap ng sinabi ng NBI ng na-offend doon sa mga sinabi ni VP Sara. I think nagpalabas niyan ay ang defense, di ba? Ang purpose niyan ay to establish kung ano yung frame of mind ng tao na di umano ay tinreten. Kung yung tao mismo na yon, ay nagsasabi na siya ay open to reconciliation, di nagpapahayag yon ng kawalan ng sa isip, ng di umano'y tinreten na meron talagang seryosong banta sa kanilang buhay. Otherwise, hindi ka magiging ganong reconciliatory kung lalo na't sinasabi nitong testigo na continuing daw yung kanilang assessment. Di ba? So in legal theory, binanggit kasi ni Attorney Alan Peter Cayetano, Senator Judge, na may thin line lang between warning
and a threat. Warning and a threat. Anong masasabi mo dun, sir? May thin line. Ano po yung ibig niya sabihin? Hindi ko masyado ma-appreciate ang punto ni Senator Alan doon. No? I think it's very technical. No? Kasi kung ano ba yung warning mo? Okay, na-warningan ka, pinapasabihan ka ng pauna na, no? Na ganito ang mangyayari kapag ako'y napatay, no? Parang that's a very mild way of saying something, no? Na hindi kagaya ng talagang yung tinatakot mo ang isang tao na ito ang aking gagawin, di ba? So medyo it's a technical thing, MJ, no? At palagay ko kahit mga abogado ay hindi magkakasundo sa definisyon, no, ng distinction between a simple warning at saka yung threat na sinasabi. Siguro ang tanong dun ano ba yung warning? Is it to do something illegal or to do something that is legal naman? Yung mga ganang bagay. You know, we can go on and to discuss kung threat ba yan or warning. But mapupunta rin tayo doon sa the end of the day, no? Ayan ba ay impeachable? I think yun ang dapat na pag-usapan, no? Yan ba ay ground really for impeachment? I think si Senator Soto asked that question kanina eh. Tinanong niya, ano ba yung nakasampa dito sa atin? Grave threat ba? O ano ito? Inciting to sedition? Kasi ang nasa article ay betrayal of public trust at saka, what's the other one na ano? Other high crimes. Other high crimes. Other high crimes. So, itong mga threat na ito at saka itong inciting to sedition, papasok ba sa other high crimes? Yun ang yun ang dapat siguro masagot. So yung kaso is grave threats. Ang jurisdiction niya, MTC-RTC. Yung inciting to sedition, MTC. Tinanong kanina, ito ba ay mga reklamo sa articles of impeachment? Ito ba ay impeachable offenses? Your thoughts on that? Yun na nga ang punto doon, no? Ang nakasamba dito sa impeachment court, culpable violation of the Constitution, o di kaya ay other high crimes, betrayal of public trust, bribery, di ba? Yun yung kasi nasa Constitution eh. Hindi naman nakalagay doon grave threats or inciting to sedition. So, the prosecution has to link itong grave threat na ito at saka yung inciting to sedition, whether this constitutes other high crimes or betrayal of public trust. Sir, inciting to sedition can be determined through social media comments. Nabanggit po kanina ng prosecution. Kaya daw sila nakita nila na, ito, matinding, may banta to. Inciting to sedition. Social media comments, sir. Your thoughts? Alam mo, in this time and age, no, na anybody who has a social media account, no, can post something na, you know, anything and everything under the sun. Parang palagay ko hindi sapat, no, na di umano ay sinabi na sila naapektuhan, no, nung pang-iinganyo, yung pang-insight, no, na tayo ay mag-aklas. Unang-una, wala nga ganung statement ako na nakikita na nanghihikayat, no, na mag-aklas laban sa pamahalaan, no. Wala Sir, another thing is, sinabi ng prose kanina na hindi daw nila sinampina yung offended parties. Sabi ng defense, paano nyo na-conclude that they were victims of grave threats? Sabi ng prosec, the evidence is clear. Sabi ng defense, according to you. Ito'y matinding sagutan kanina. Your thoughts on that, sir, on that exchange? Siyempre hindi magkakasundo ang prosecution at saka ang depensa diyan, no? Or whether it really constitutes the offense being charged, no? Yun, talagang understandable yung mga ganyang palitan, no, ng mga, lalo na ng mga abogado. And we have to take into account also, no, that they are practically playing to the gallery. May audience, may camera, so people tend to behave differently. Sir, a lawyer said that the most trusted public official for betrayal of public trust, si VP Sara, based on mga survey, most trusted siya. Pero siya raw ay nakaharap ngayon sa reklamong betrayal of public trust by the politicians, the public barely trust. What an irony. Anong komento mo doon, sir? Based sa survey. You're putting me on the spot, pero tama yung puntong yun. How can you say that this official has betrayed public trust? Siya nga yung mataas ang trust rating.
Yan lang. I will stop there. No? I will not comment on the other politicians hurling that accusation against the Vice President. So bilang dating dekano sa mahabang panahon at na ngayon nagbabalik sa pagpapractice ng law, ano ang silver lining nitong impeachment? Kasi kinakain yung buong oras ng mayorya sa mga Pilipino. I'm sure milyong-milyong Pilipino, hindi lang Pilipinas and abroad, na nanonood, sumusubaybay sa mga pagdinig. Dito po sa pagkapukaw sa interes ng sambayan ng Pilipino, napag-aralan po ang mga bagay-bagay na may kaugnayan po sa batas. That last statement of yours, that is the silver lining, na yung mga tao ay mas aware. And this is actually democracy in action. So dapat nalalaman natin kung ano yung mga karapatan ng isa't isa. Ngayon, mas may kaliwanagan sa atin ang mga legal na usapin. At ito yung maganda para sa mga schools of law, kasi maraming naiinganyo na mag-aral ng batas at abogasya. Maraming salamat. Kasama po natin si Attorney Ted Pastrana, dating Dean ng San Sebastian College of Law. Maraming salamat, MJ. Thank you, sir. Thank you.